Paglabag nga ba sa soberanya ng bansa ang paghuli ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ito kasi ang reaksyon ng ilan matapos arestuhin ng ICC si Duterte nitong linggo. Ayon sa Grupong Bayan, hindi ito paglabag sa soberanya kundi isang legal na remedyo, lalo na sa sitwasyong hindi makausad ang hustisya sa mismong bansa. Binigyang diin ng grupo na mga Pilipino mismo ang nagsampa ng kaso sa ICC para panagutin ang dating Pangulo kaugnay sa madugong drug war ng Duterte administration. Ilang taon na silang nananawagan ng hustisya, subalit hindi sila makakuha ng hustisya sa Pilipinas. So natural lamang na sila ay tumakbo sa international community para sa hustisya. Hindi ito paglabag sa soberanya, ito po ay pagtataguyod ng hustisya. Ngayong nasa The Hague, Netherlands na si Duterte, pinaaalala ng iba't ibang grupo na bukod sa drug war, sari-sari pang paglabag sa karapatang pantao ang ginawa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ilan dito ang extrajudicial killings sa mga aktivista, pambobomba ng lumad schools at mga komunidad, pagpapatahimik sa media at mga kritiko nito at iba pa. Malaki rin yung atraso ni Duterte sa media dahil sa pangaaping ginawa nito. Hindi lang sa alternatibong media, kundi pati na rin sa dominanteng media. Pero hindi man maisama ang mga paglabag na ito sa The Hague, maituturing pa rin daw na paunang tagumpay ang paglilitis ng ICC sa dating Pangulo. Mas masikhay yung magiging pagkilo sa aking palagay kasi nakikita natin na merong glimmer of hope. Bagamat hindi pa ito kumpletong tagumpay, kaangkinin pa rin natin. Itong laban na to, hindi naman laban lang to ng mga pamilya ng biktima. Laban to ng taong bayan, ng sambayanan na hindi na maulit yung ganitong klase ng malawakang patayan. Inaasahan namin na yung mga kasabwat niya, lalong-lalo na si Bato, si Bongo, at yung mga, syempre yung kapulisan din na gumawa, lahat sila gusto talaga namin mapanagot, hindi lang si Duterte.